Pinagantay ko kayo. Ha? Pasok na, pasok. Pasok, pasok, pasok. Halika, pasok ka na. Pasok. Okay, ito na po. Ang inyong Remoa. At si Attorney Abo, yung nag-facilitate para may solito ngayon. Kasama yung kanyang kliyente, yung si Mrs. nung nakakuha nito, yung taxi driver, and then the daughter. Now, would you like to open this, ma'am? In front of everybody? Kasi, pero as you can see, wala akong gas-gas, 75%. Yun. Actually, 500 lang sana iniisip niya. Sabi ko, maliit yung 500. Lakihan mo, 1 million reward. Yun. So, because of that also, marami mga nag-message. A matter of fact, may pumunta rito kahapon. Yeah, and that person, pumunta, kilala yung husband nito. Kaya sinabi ko sa radio, meron kami informante na kilala. Sinabi ko nga, pati pamilya, aso, pusa, ang mga pangalan nito. Pero mali ata doon sa lolo. Ano yun? Wala na. Hindi, biniro ko lang yun, dinagdag ko lang yun. Sabi ko, biniro ko lang yun para, para medyo ligawin. Kasi ayoko naman na malaman sakto informante. Sorry, hindi ko naman sasabihin na kayo mananakit. Yung si Mr. niyo mananakit sa informante na. So parang niligaw ko lang. Kasi informante, kinakabahan din. Ninerview siya, sabi niya, baka mamaya yung mangyari sa kanya. Sabi ko, sige, medyo ligaw-ligawin natin. Yun, kaya sinabi ko, may lolo, lola, pusa, as, joke. But, ano po siya, kilala niyo po si Mr. niyo and ready na kami magsampasala ng kaso. In fact, today dapat pupunta na pa kami sa NBI para mag-file ng case. And then yung NBI, gagawa na po ng thorough investigation para ma-properly identify. Yun, Mr. Pioneer na. Pioneer na siya. Okay, pioneer na. Tingnan natin kung alaman ito. Okay. Nakakita na sa wakas ng alahas na milyones. 50 million ba kasi doon? Ha? 50 million? Yan po ang sabi niya. Siyempre, kung ano sabi niya, yun ang sasabihin ko lang doon. Hindi naman kabigatan. Mga alahas mo. Yung alahas po kasi. Ang isang Saan po ba siya attorney galing? Saan si galing? Cebu. Meron mo siyang parang luxury store doon, sinaraso mga ginamagamit. Tsaka nagbabay and sell siya, nagbebenta siya ng alahas. Kaya yung pong may mga 3-4 ng pirasong alahas na mamahalin na hindi niya pa, nasa supplier pa may-ari. Kaya namumulila na talaga siya. Ano nakalusot sa Hindi, galing lang siyang Cebu. Galing lang Cebu. local siguro na siya? Ano ito sa video, hand carry niya talaga. Kaya na yun, hindi niya pa naisipang bit-bitin sa hinintay niya po. Hindi, Nung makasalubong yung driver, akala, nakakunin ng driver. Hindi. Marami mga netizen din nag-bash noong una, pero they have to realize na yung father niya ay naghihingalo po sa ICU. Malala, Kaya nagmamadali. critical yung kalagayan, wala sa isip. So, kumbaga lutang. Totoo yung lutang siya. Kaya, Ano po, yung father niya is just relying on respirator. Tatanggalin na ata yung intubation. something like that. So, yun siguro wala siya sa tamang pag-iisip. Iniwan niya, akala niya food and driver. Pero kung ako, 50 million, baka kapitapin ko ba ito? Hindi nga, totoo po. Tsaka ang problema niya pang isa pa niyang problema, yung bill sa hospital, 5 milyon na. Babayaran niya pa yung mga alahas na nawala. Ang laking problema niya. Kaya napakalaking bagay mo. Di ba, ma'am, kapag kayo, yakap-yakapin ko to. Baka pwede pa, itali ko na sa katawan ko. 50 million eh. Hindi, but anyway, in her case, hindi natin siya masisisi dahil meron na siyang kamag-anak na nasa hospital, especially father pa niya. At that time. Yes. Kaya wala na siya sa pag-iisip. Tsaka anytime tatanggalin na yung respirator yun ang desisyon ng kapatid. Oh, ito na. May kunting, Yung bag na yan, may kunting trail, ano? Ha? Matibay yung bag na yan. Yan, matibay ito. From scratches lalo na. Tama. Ano.
Pero kung gusto madali naman itong sirain eh. Kung talagang may intention silang Asetimin. maski na hindi, kutsilyo lang, di ba? Pukpuk-pukpukin. Ma'am. Hindi po yan nauwi sa bahay. Nasa kotse lang po nung sinabi niya na hindi nakita po siya. Sa kotse lang po, hindi niya ilan sa kanyang kotse, sa truck. Nasa kotse lang, sa loob ng kotse lang po Wala na niya ako. iniwan. So yun sa kotse. Paano yung mga pasahero niya? Buti hindi tinangay ng mga pasahero niya. Nagbibiyahe siya tapos sa kotse niya. Nung kinagabihan po, tinawagan niya na rin po yung kilala niya po. Tapos, Pero 1 month po ito na nasa kanya, nasa kamay niya. So, yun nga po yung- nasa kotse lang to for 1 month? hindi rin po namin alam kasi ang akala po talaga namin, nandun na po kasi inano na po namin yan pinalalamove na po namin. Akala po talaga namin, tapos na po. Pinalalamog niyo sa kanino po pinalaman. Doon po sa sa address po nung kakilala po ng papa. Ipapalalamog pa lang wala. Pinalalamove na po. Napalalamog na po. Opo. Napunta na doon sa address ng Opo. kaibigan. Sino po yung kaibigan? Hindi po. Police ata. Yung police po na kaibigan. So kinuha niyo ito doon sa police. So yung police, ano pong ginawa niya nung napalalamog po sa kanya? Ano pong ginawa niya? Kinausap ko po yun po. Kinausap ko po siya kung bakit po hindi po na ipapadala pa po sa may-ari. Ang sabi niya po, kailangan po yung papa ko po yung sumama. Kaso ayaw pong sumama ng papa ko po, natatakot po talaga siya. Sa DCR. Sa Okay. So, okay, radio station na lang. Cut yun. So, pumunta po kayo sa isang radio station para doon sa Yung isang. pulis lang po, sir. Yung police pumunta sa radio station. Oo. At sabi turn over to. Pero alam na ng police ang laman. Ay, hindi po. Hindi po namin. Hindi pa rin alam. Lahat po kami wala pong alam kung ano. Nalaman na lang po namin nung nakita namin po yung Post. news po. Opo. Yung post niya o yung post ko? Yung news po ata. News sa TV5. Yun. Yun yung news sa TV5. Doon yung Tapos yun, nakita. natakot na po kami kasi nung araw po na nakita po namin yung video, tinanong ko po yung police kung ano po yung pwede ko pong gawin or pwede po namin gawin kung asan po kami lalapit kasi nakakatakot din po may ano po yun. Okay, so nung nakita niyo po sa Frontline Pilipinas, primetime news yun sa TV5, doon medyo nagkaroon ng kayo ng kaba, concern, doon niyo na po nalaman yung laman ng alahas. So, tinawagan niyo po ngayon yung polis na kung saan yung pinalalamog to. Pinuntahan. Ano po sabi niya? Sabi niya po pumunta daw po kami, kakilala po niya na nagtatrabaho daw po sa may OMA po. Ako na yun, sir. Kayo na po. Si attorney po. Opo. Pero nung pagpunta niyo po sa isang radio station para i-turn over, ano po sabi ng reporter o anchor doon sa radio station na yun? Hindi po kami yung nagpunta po sa radio station. Yung police na- Yung police lang Yung po. police. Ano po sabi doon sa police ng radio station? Yun nga daw po, ang sabi ayaw po ata nilang gawa daw po, kailangan po yung nakapulot po yung pumunta Kasama. doon. Eh yun po, nung time po na yun, nagkaroon na po ng problema, pumunta po kami ng Tayabas para po sa tito ko po. Okay. Di ba ma'am, kayo po subscriber ko? Yes, sir. Bakit di niyo dinala sa akin? Bakit? Wala naman pasintabi doon sa radio station. Kaya alam niyo naman, iba dito sa programa ko. Meron kami sa ulan ng bayan. Sana. Pasensya na pa, ma'am. Pinagantay ko kayo. Ha? Pasok na, pasok. Pasok. Halika, pasok ka na. Pasok. Okay. Ito na po, amigong Remoa. At si Attorney Abo, yung nag-facilitate para may solito ngayon. Kasama yung kanyang kliyente, yung si Mrs. nung nakakuha nito, yung taxi driver, and then the daughter. Now, would you like to open this, ma'am? In front of everybody? Kasi, pero as you can see, wala akong gas-gas. Kasi wala ulitin. Hindi na nakita. Pero ma'am, may kwento natin ulit. Sige, okay ma'am, paki-open. Okay, sino yung may call dito? Let's open it. Okay, please mo na Shari.
Buksan na po. Ayan. Siya po. Ito na! Camera! Ito na. Kailangan makita sa camera yung laman. Let's open it. Okay. Una, itong bag. Ano ka sabi? Ito yung Hermes. Okay. Tubig. Tubig. Kasi ang tubig. Okay. So, 2 Hermes bag. Okay. Okay. Ito na. Okay. Ito yung pinakamahal. Pink diamond po tawag dito. Yellow diamond. Yellow diamond. Ito po yung patek. How much is that, ma'am? Around 8 to 10 million Ito or po. 12. Ito 12. Yes po. Ito po, patek. Diamond studded. Can you see the other contents and confirm to the media that it is intact? Ito po. All are intact? Yes po. Ito po yung senator. Paki-confirm lang po in front of the Attorney Amo and then sa mga nagsubo. Sandali ko nangihinig ako. Okay. Sige natin ang tubig. Okay. Ito po na may isa pang bag. Ma'am, baka mahulog yung alahasa. Lagyan mo natin dito. Isa. Yung patek. Pwede natin ilagay Ito dito. po yung mga princess cut na yung bracelet po. Grabe ang alahasa. Ganun po. Ito po yung mga princess cut na look. Ayun. Kasi ito po yung pinakita natin kay Ito pa isa pang bag. ito po yung isang bag. Tatlo. Ito na siya. Pinsurance. So, tatlong Hermes. Itong pinakamahal dito eh. Ayan. I would assume. Ito? Crop. Crop. Can you confirm now that Yes, for all every- the contents are intact? Yeah, everything's complete. Okay, good. Thank you. Yung first. Ito yan, ito. Yung look. Yes po, everything's complete. Okay. Lahat po nandyan. Yes po. Sigurado po tayo ha? Yes po. Ito na. Okay. Everything's complete. Ayan po. Everything's complete. Very emotional si ma'am. Nung pagpasok pa lamang, as you can see, hanggang ngayon, hindi na napigilang halo-halo. So, konfirmado. And ma'am, ito po yung wife. Siya yung, and then the attorney who Yes, initiated all in this. yes, consent, if I may, in behalf of my client, the husband of the wife here, we apologize for what he did. He was attacked by his conscience the night after taking your bag. For that, we apologize for his accusation. Apology accepted po, and I'm Thank you very really thankful that everything is complete and fully recovered. And of course, I would like, if not for the program and for Senator Raffy Tulfo, this wouldn't be possible. And thank you sa family for... Sorry po. The past few 2 weeks had been so hard for me. Yung chance po talaga ng paglapit ko dito was like almost zero po talaga nung lumapit ako. And considering my situation now and our family situation, sobrang laking tulong po nito sa amin. And thank you sa lahat ng staff ni Senator Tulfo who've been so patient with us and contacting us. Maraming salamat po kay Attorney Villamor na gumawa po talaga ng paraan para po talaga ma-facilitate lahat. Maraming salamat. And then, thank you na rin po dun sa mga tao na who was really concerned, mga netizens po. Ang dami ko pong na-received ang mga messages na sincerely praying for me and my family. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po alam kung paano kayo mapapasalamatan, pero siguro po, madami pa po akong tao talaga natutulungan in the future. At hindi ko po ito makakalimutan itong sitwasyon na to.
Thank you po sa lahat. Thank you. Okay, ibalik naman natin yung mga alahas, ma'am. I-secure naman natin. Secure. All the jewelries. Ayan. Okay. Okay. Ma'am. Ikaw sumuha. Ayaw maging last touch. Okay. Secure muna. Ito, kasa staff ni Miss Marico. Gusto ko silang secure. Ay, break yan. Ayan. Habang sinisilid ng mga Hermes bags. Hermes na ba't ang kagay Fendi? Fendi. Fendi ito. Okay. Pero itong dalawa, Hermes. Okay. Now, ma'am. 1 million pesos cash reward na prinamis po natin on air doon sa magsolid. No questions asked. Kahit na yung husband niya yung nagsolid, bibigay tayo. But the wife, turn it over. Although sabi ng anak, ayaw daw niya kasi nagkabyado daw sila. Sabi ko hindi. Yung promise is a promise. Nag-promise tayo on air na bibigay ko. Ito po yung 1 million. Okay. Pakita natin. Buksan natin 1 million. So let me count this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Ma'am, this is 2, 4, 6, 8, 10. That's the 1 million cash reward na prinamis namin on air kung sino man makapagsoli nito. Okay? So, lagay na natin sa suko. Balik sa Balik na rito. And we give it to the missus. Kasi buhay naman. Ito, kayo naman. Meron kayong gusto sabihin? Kay Miss Margaret, ikaw ba magsalita o si Mrs.? Hindi rin po namin alam na hindi ko po nasasauli sa inyo po. Sorry po. It's very hard to describe kung paano po, kung kaano po ako kasaya dito sa mga pangyari. I myself, parang hindi ako makapaniwala tulad nung may-ari ng bagahe. Napaiyak siya, ng emotional siya. Ako medyo pinipigilan ko lalo nung naiyak siya sa sobrang tuwa. Yung bang may nagawa tayong napakagandang accomplishment. First time ever sa programa ko sa radyo yung sa Ulian ng Bayan na ganito kalaki. 50 million ang naisulit. So, more to come. And then, of course, papasalamat ako sa lahat ng mga followers natin na sila yung palaging nakatutok. Kaya siguro, naisuli yung gamit dahil napanood dun sa post ko sa FB. Of course, sa news, sa TV5, binanggit niya, Frontline Pilipinas. Kaya palagi kayo mga Frontline Pilipinas. Ayun.